Oh, hello mga ka-Muse, mga ka-Muse talaga. So ngayon kailangan ko ng lakasan yung boses ko kasi parang kahapon na nag-e-edit ako, may bayad na yung volume niya, yung kung gusto mong lakasan at saka bilisan o bagalan yung boses mo, may bayad na siya. Ano ba 'yan? Hay, pati yung reduce noise may bayad na din. Iilan na lang talaga ang walang bayad at libre sa panahon ngayon. Okay, so much for that. So much for that. Ang OA. Mga ka-views, ito na yan. Tapos na yan siya i-mud boat. Ano na yan siya, sobrang, sobrang pino na ang lupa niyan. So, ang ginagawa ngayon ng tiyuhin ko yung nag-ooperate. Piniplane siya, pinapantay yung surface ng lupa. Kailangan kasi yan bago taniman para maganda ang tubo at pantay yung mga palay. Tignan niyo yung nadaanan na at saka yung hindi pa, 'di ba malaki yung pagkakaiba. Hindi ko lang alam kung anong pangalan niyan, sa mga nakakaalam po anong tawag diyan sa gamit na 'yan. Siyempre po alam ko yung humihila, kalabaw po 'yan. Yung ibig ko pong sabihin, parang kahoy ba 'yan, yung ginagamit na pampantay ng surface ng lupa? Ay oo, kahoy nga, sobrang bigat din 'yan. Kawawa din kalabaw niyan at saka yung tiyuhin kong nag-ooperate. So tingnan niyo yung nadaanan, sobrang pantay na niya, wala nang yung parang yung umaangat na lupa at saka yung para siyang yung mababa na bahagi. Tignan niyo, para na talaga siyang dagat. So makikita natin yung kaibahan sa nadaanan at sa hindi pa, 'di ba? Ang laki pagkakaiba, maganda na yung na siya, napantay. Yung part na hindi pa nadaanan, para siyang yung alon sa dagat, 'di ba? Sinusunod at pinapantay agad yung nadaanan na ng mud boat. 'Di ko lang sure kung ano yung pangalan ng prosesong 'to. Comment na lang po sa mga nakakaalam. Nagdo-double time na kasi ngayon gawa ng nabahala na si Mother, gawa ng hindi na naulan ilang araw na, so baka matuyuan. Pagka gano'n kasi, gastos na naman gawa ng uulitin yung proseso, ima-mud boat uli, tapos siyempre papantayin ulit yung lupa. Downtime na nga, mas lumaki pa yung gastos mo, ang namin pala. Pinagpapahinga din po yung kalabaw niyan kasi siyempre napapagod din naman yan sila. Yung tao nga napapagod, yung hayop pa kaya, yung kalabaw pa kaya, 'di ba? Sa pagsasaka, wala talagang magaan at madaling trabaho. Lahat na dito nararamdaman mo, sinusuong mo pa yung ulan at init maghapon. Sadyang matyaga lang talaga yung mga magsasaka. Hardworking. Lalo na pag ito yung kinagisnan mo talagang pamumuhay. Uy ha, hindi sa pang-aano, pero ang laki ng ambag ng mga magsasaka sa lipunan. Yung magsasaka po ang backbone of the nation. Totoo po yan. Napa-English tuloy ng De Oras si Manang. O ayan na, sa kakakudaan natin. Tapos na pala tong area na to dito. Bye!